We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balita, gatututukan, subong sa One Western Visayas. Agrasyon sang tubig sa Iloilo City, nagsugod na gidman. 90 ka mga barangay, unang aginrasyonan sang tubig. Pagpatuman sang libre sakay sa e-jeepney sa barangay Vista Alegre, Bacolod City, ginbalabagan sa mga tricycle driver. 6 ka mga baka nga ginapayag na patay bagod sa tuman nya init, nasapuan sang trail runners sa bukid sa Igbaras, Iloilo. Kag istorya sang paghimakas sang Taga-Leganes, Iloilo nga rank 7 sa PMA Bagong Sinag Class of 2024. Iya nga ginpakigbahin. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Maayong hapon, ini ang One Western Visayas, masaligan sa saran sang kamatuoran kag wala sang ginadampigan. Ako si Gertrude Charlatan, live sa GMA Iloilo Station. Magadulong sa inyo sa pinakadako kag komprensibo nga mga balita sa Bisaya nakatungdan. Ako naman iski inyo kapuso Irene Priatos live kaya subong hapon sa bahin sang Barangay 30 sa Bacolod City. Kag makaupod man naton sa pagdulong sang balita dugay-dugay si Kapuso John Sala live sa Barangay Bacau, Mandurriao, Iloilo City. Mga kapuso, pagrasyon sang ginbakal nga tubig sang Iloilo City bangod sang deklarasyon sa state of calamity, nagsugod na subong adlaw. Samtang mga kapuso, pila naman ka mga barangay, wala pa marasyonan sang tubig, bangod wala pa maplastar ang mga water tank. Si Kim Salinas, nakatutok. Tuman niya kalipay na batsagan sa pila ka mga residente. Bangod ang madugay nila nga paghulat, nag-abot na gid ang rason nga tubig sang Iloilo City LGU. Si Nanay Floreta sang hinaktakan lapas, nagkakalangkag nga ginplastar nga galon samtang nagatugong sang tubig sa water tank sang barangay. 4 ng kagalon ang mahimon nila makuha tagsa ka adlaw. Makapiyan-piyan yung gidya eh. Kaya kus ang nagadala tubig din nga may bayad, kung saan lang sila ma-deliver. Siyempre, dako ngini ang bulig sa amon niya. Ang barangay hinaktakan ng 1 sa 90 ka mga barangay nga dadulungan sang tubig sa pagsugod sang rasyon subong adlaw. Masobra 300 cubic meters ang tubig ang ginrasyon lakip na ang gindonar nga tubig. Mas manabo ini sa malapit 700 cubic meters nga ginpahayag sang LGU. We will adjust as soon as ma-plastar na iton sang maayo ang mga water tankers. So understandable nga first day medyo may adjustment kita. Sa unang adlaw sang delivery, wala sa may nakita nga problema. Kung may magtuhaw man, naka-standby ang operation center sang LGU. Apang ginpahayag ni Ravena nga may pila ka mga barangay sa syudad ang wala marasonan bangod hindi pa sila handa magbaton sang tubig. Ang masaming problema, ang ila water tanks wala pa sang gripo kag stand. So kita ya ready kita to deliver of the same volume of water. Ang problema, ang acceptance sa ground kay ang ilang static tank na procure na nila, but however wala pa sang faucet no kag stand. So we advise them to immediately procure. Una na nagpahayag ang Iloilo City DRRMC nga dapat mapaubos ang barangay ang tubig sa water tanks antes sang liwat nga delivery. Sir, maubos ba sa damo kami di bala sir nga wala tubig, di dapat maubos gid namon. Una na nagpabutyag ang LGU nga 24 oras sila nga handa mag-deliver sa magahingo nga barangay. Upod kay Hans Discerto, Kim Salinas, One Western Visayas. Good luck mga kapuso, pila ka mga konsumidor sang Seneco, nabatsagan na ang pagsaka sang bill sang ila kuryente samtang masobra 3 pesos nga saka naman sa sukod sang kuryente patuman man sang Noseco Siningabula. Nakatutok Aileen Pedreso.
Halin sa 1,300 pesos nga bill sa kuryente sang bulan sang Abril. Nahimo na nga 2,000 ang bill sa kuryente subong nga Mayo sang konsumidor nga si Fien diri sa Bacolod City. Gani gina-expectar na sini ang pagdako sang iya balaydan sa kuryente. Bangod nagdoble man ang konsumo sang kuryente sang appliances sa ila balay. Imagine ba lang subong init na daan tayo. Ayun, kumali magamit ng mga aircon, nagatupan, wala ka pahuway. Si Gilbert naman, nagapangyambi. Bangod wala pa gani kuno nakabayad sa una nga bill sa kuryente, may nagasunod naman nga pagsaka sa sukot sa kuryente. Naaraw na nga nagtaas ang bill namin, kaya ang gamit namin. Amo mo lang nagyapon sa daw. Sunod sa Central Negros Electric Cooperative o Seneco, piso, kag 63 sentimos kada kilowatt-hour ang ginsaka sa sukot sa kuryente. Bangod sa pagtaas man sang market price sini, gani halin sa 10 ka pesos, kag 23 sentimos sa Abril, nagsaka na sa 11 pesos kag 96 sentimos subong nga bulan. Pinakose na is basically generation charges bukod sa presyo sa market na taas katapa. Magluwas nga nagsaka ang sukot sa kuryente. Wala man sa may mabaton nga refund ng mga konsumidor suno sa Seneco. Sa comply na ni Seneco ang refund nga gipatigayon niya for the past several months sa mga consumers. Natapos niya na huli ang adjustments na ginando sa ERC. Samtang, ginanonsyo naman sang Negros Occidental Electric Cooperative o Seco nga magapatuman ini sang masobra 3 pesos nga saka sa sukot sa kada kilowatt-hour subong nga Mayo. Sunod sa Nuseco, ang pagsaka sa presyo sang kuryente sa spot market ang rason sang pagsaka sang rate. Sa bilog nga probinsya sang Aklan, may pagsaka man sa sukot sang kuryente sang tinilikdan nga bulan sang Abril. Halin sa 12 pesos and 1 centavo per kilowatt-hour sang Marso. Nanging 13 pesos and 51 centavos per kilowatt-hour ang sukot sa bulan sang Abril. Sa residential rates, nagsaka man sa masobra piso sa sukot sa low kag high voltage commercial establishments. Sa isla sang Boracay sa Banwa sang Malay, nagagamit na sang energy saving device ang mga resort kag hotel owner agud makakinot sa kuryente. Upod Geruel Bangoy, Aileen Pedraso. 1 Western Visayas. Mga kapuso, anom ka baka nga ginapahayag na patay bangod sa tuman nga init na sapuan sa bukid sa Igbaras, Iloilo. Samtang pila ka mga mangunguman nagalaom nga makabaton sa bulig sa pagpaidalom sang Iloilo Province sa state of calamity. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Sabado sang nagpadulong sa bukid sa Igbaras, Iloilo ang grupo ni Dave para sa trail running activity. Pero sa nakalabot na sa boundary sang Pasig kag Ikabugaw, ila nakita ng isa ka baka nga daw ginahapo, nagapangluya kag hindi na makatindog. Pa. So gindali-dali namon nga ginpalapitan kag amo to gintingwaan namon nga tagaan tubig kag asin. Domingo sang aga sa ilaliwat paglabay sa lugar, ila nakumpirmar sa tag-iya nga napatay ang baka. Sang nagligad nga semana, 5 man kapatay nga mga baka ang naagyan sang grupo sa naibabaw nga bahin sang bukid. Inigin patihan nga tugas sang tuman ka init nga panahon. Gani pahanumdom sang Iloilo Provincial Veterinary Office sa mga nagasagod sang kasapatan. Ang tubig sa aton mga kasapatan dapat available at all times. Dapat i-secure na gid sila, nara sila sa shaded area. Samtang bangod sang tuman nga init nagkalalayong ang talong kag nagkalamatay ang katumbal nga tanom ni Renante. Problema sa gihapon nila ang tubig. Kulang gid ma. Isang oras nang ang patubod naman na magunta naman siya. Tapos magantay naman pila ka oras. Kahapon ginpaidalom na sa state of calamity ang probinsya sang Iloilo bangod sang epekto sang El Nino. Bangod sini, isa si Tatay Felipe sa mga nagalaom nga mahatagan sang ayuda ilabi na nga malapit 25,000 pesos ang pierde sini bangod sang El Nino. Labing Mayo kung matopa ang ilang nga bulig sa manguma. Kaya kung useless mo lang ito at mo. Ano? Sa laban-laban lang ko sa pasarig manda, buligan ng tao. 61 million pesos nga Quick Response Fund ang natala nga gamiton para sa pagkaon, supply sang tubig, kag iban pa nga kinahanglanon sa mga naapektuhan, ilabi na mga mangunguma. Ginakomendar man sang PDRRMC ang reprogramming sang 215 million pesos nga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Trust Fund sang 2020 tubdog 2023 para madugang sa pondo. Apang ini ang ginrefer sang SP sa Committee on Disaster Risk Reduction and Management para matalakay sa committee hearing sa Biyernes. Meaning, ang 215 million na namon ngayon are interventions for El Nino, interventions
in the incoming El Niños nga manugabot pa kag the incoming La Niñas. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kinantang Sasa, One Western Visayas. Papuso sa Bacolod City naman, pagpatuman sang libre sakay program sa may Barangay Vista Alegre, Ginbalabagan sa madamong at tricycle driver. 5 kadlaw nga trial run sa mga e-jeepney. Ginaprotestahan. Garing balita nga atong gintutuga. Subong adlaw kung tani magasugod ang libre sakay kag trial run sang 4 ka electronic jeepneys nga mga biyahe gikan sa Aro Relocation Site tubtob sa Burgos Hilado sa Bacolod City. Apang wala na dayon matapos sa hugpong ang masobre 10 ka operators with drivers sa tricycle sa kahangawa nga madulaan sila sang palakabuhian sa pagbiyahe sang e-jeep sa lugar. Papikitig, barkada kami daya sa dalan. Hindi kami magpaagi sa ilan. Kaya ang amo niya ginapakigbato kanino, ginaaway ni namon subong ang inigani nga mga problema. Uy, kaya amon mo estudyante, college namon, elementary namon, hindi lang kami pabalon. Tuyos ang libre sakay nga mahibaluan kung pila ka e-jeep ang ibutang sa relokasyon magluwas pa sa moored bus units nga nagabiyahe na sa mayor nga dalan. Bangod sa nagluntad nga tensyon, ginpaiway ang trial run apisar may special permit halin sa LTFRB 6. But we never expected nga amunibla nga pangharangan gid nila and ang mga pasahero manaog na lang because hindi nila paagyon. 20 pesos ang minimum nga pamasahe sa tricycle gikan sa Aro Relocation tubtob sa Bangga kung sa diin makasakay sang jeep padulong sa Burgos. Duga nga 20 pesos ang pamasahe. Kung makabiyahe ng e-jeep, 20 pesos sa pamasahe. Halin sa araw, tubtob na sa downtown. Siyempre, comfort. Comfortable, aircon pa. Makales gidya sa pamasahe. Kung mag-ulan, galalain nandun sila. Kahit ang tricycle, hindi ka, wala bala tabon, ti gaambi. Pero kung may jeep, mas ang comfort nila halindi sa Abada, pakadto sa downtown, o pakadto sa Burgos, mas nami. Magapresenta sa ilang posisyon ang mga driver sa sesyon sa Bacolod City Council. At the end of the day, amunang hambal ko sila, hindi pwede nga kamulang ang pamatian, nga pamatian ang tanan. Maluwas araw, may natala naman nga trial run sa Kabuglup. Apang, inina ang una ginkan sila sa Bacolod City LGU. Obochirino Casillo, Adrian Priatos, One Western Visayas. DepEd Iloilo ginklaro ang mga pagsulundan nga nagahatag ligwa sa masarangan lang sa mga estudyante sa mga requirement sa ila subjects. Ini ang gintutukan ni Julius Bilacaon. Padayon pa ang investigasyon sang DepEd Schools Division of Iloilo kaangot sa mga sirkumstansya sa pagtaliwan sang isa ka estudyante sa Maasin Iloilo nga ginapasuni kaangot sa manubo sini nga grades kag sa performance task. Apang ginpasalig sa Schools Division Superintendent nga si Dr. Ernesto Servillon Jr. nga pananglitan may makitan nga kapaltahan, lauman ang aksyon sang talatapan. Kung may magwa nga mga may nakomiter nga mga violations ang aton empleyado, wala kita sa mahimo but we have to impose sanctions. Dako nga bahin sagrado sa mga bumuluto ang mga performance tasks. Apang hindi naman nalalangay ang kapasidad sang tagsa ka bumuluto nga mahatag ang gina-require sa pila nila ka mga subject. Gani ginklaro ni Dr. Servillon nga may pulisa ang division nga nagahatag sang ligwa sa masarangan lang sa mga ini. Adjust or i-modify sang aton mga teachers ang pag-implement sina para nga ang aton mga estudyante nga hindi maka-afford patigayon man gihapon nga ma-provide nila ang requirements nga ina. Sa karon nagapanghanda ng mga eskwelahan sa Division of Iloilo para sa nagahilapit nga pagtakop sang klase. Apang nagpagawa naman sang memorandum si Dr. Servillon sa paghana sa mga personnel sang DepEd para sa masunod nga school year makapagawa ang mga eskwelahan sang assessment sa mga estudyante nga nagakinahanglan sang bulig sa ila mental health. Kadungan sa pagpangabay sa mga manunudlo nga mangin mahalong gid sa pagtrato sa mga estudyante. Ginpasalig man sini ang komunidad nga nagasunod gid sila sa patakaran nga ginapatuman sang departamento para sa kaayuhan sa mga estudyante. Julius Bilacaon, One Western Visayas. Lapit na lang mga kapuso kay Takits, nakaabot na sa Banwasang Binalbagan, Negros Occidental para makipiesta sa Balbagan Festival 2024 ang aton mga kapuso stars. Kani nga matamat na maglastar sa Binalbagan Concert Ground para sa aton kapuso fiesta. Magbonding upod kanda Lian Valentin,
Prince Clemente, Andrea Torres, at John Vic de Guzman. Alas 7 karon sa gabi. See you there mga kapuso! Happy Balbagan Festival! Kita-kita po tayo mamaya sa Kapuso Fiestas. See you mamaya sa Binalbagan Concert Grounds. Binalbagan Negros Occidental mamaya 7 p.m. See you there! Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Masobra 2 milyones pesos nga balor sa illegal nga droga kumpiskado sa separado nga drug buy-bust operation sa Iloilo City. Binultong nga nakumpiska sa otoridad, indikasyon na balang nga may nag-operate na nga drug lord sa riyon. Si John Sala nakatutok live sa Barangay Bacau, Mandurriao, Iloilo City. John? Suno sa RPDEU, hindi lang mga gamit sa balay, mga dokumento kung mga pagkaon ang ginapadala subong bilang mga parcel. Bangod pati mga illegal nga droga, dili naman ginapadala sa mga durugista gikan sa luwas sang Western Visayas. Nadakpan sa drug buy-bust operation sa Barangay Santo Niño Norte, Arevalo, ginakabi nga high-value individual nga si alias Michael, 50 anyos. Nakuha nini sa 220 grams sa suspected shabu na gabalor sang ginabanta 1.4 million pesos. Pasami parokyano sang subject ang mga durugista sa Arevalo, Molo, kag Mandurriao. Ang style niya, sir, palipat-lipat siya ng mga lodging house kung saan siya may maraming parokyano at doon niya pinapapunta lang para kumuha, sir. Nadakpan man sa mga operatiba sa Mandurriao Station Drug Enforcement Team ang HVI nga si alias Didol, 41 anyo sa ginakabi guru-uruan sini. Narecover ang ginabulubanta 400,000 pesos nga balor sang illegal nga droga. Naaktuhan pa sa kapulisan si alias Didol nga nagaripak sang droga. Samtang nagapatigayon sa operasyon, nakapalagyo naman ang isa ka babayi nga kaupod sang subject. Balik karsel naman si alias Jezreel matapos liwat nga nadakpan sa buy-bust operation sa Barangay Kauswagan City proper. Nakuha siyang 60 gramo sa suspected shabu na gabalor sa masobra 400,000 pesos. Bangod sa asod-asod nga mga operasyon kag bulto-bulto nga supply nga nakumpiskar sa mga kapulisan, ginakaalarma sa karon sa pila ka mga pumuluyo sa syudad sang Iloilo ang liwat nga pagduging sang illegal drug trade sa rehiyon. Kulbaan man kami, sir, if ever magsulod man di sa mga barangay, siyempre ang kabataan subong is dasig sa impluwensyahan when it comes on drugs. Apang sudo kay Inod, wala sang drug lord o kung drug laboratory nga nag-ooperate sa rehiyon, kundi naghalin ang kadaman nga supply sa NCR kag ginapadala lang paagi sa mga courier. Karamihan is from NCR, kaya medyo nakakaalarma lang, pero we are coordinating and we are doing our job na makausap itong mga company na to. Padulungan naman sa otoridad ang mga courier company agud nga pahanumduman ang mga ini sang sarang nila mahimo agud ma-monitor ang mga ginapadala sa ila. Dugang pa sang RPDEU mahapos nga makasulod ang ining mga parcel diri sa Western Visayas bangod sa baylo nga illegal drugs. Naka-label ini nga candies, chocolates o kun mga gatas. Gani hugot subong ang monitoring sang RPDEU sa mga courier companies agud nga hindi na makasulod pa sa rehiyon ang illegal drugs. Madamo gyud nga salamat sa update Kapuso John Sala. Mga puso sa Negros Occidental naman, gindeklara na sang NOCPPO nga case closed na ang kaso sang isa ka pulis nga natiruhan sa sulod sang ila puluyan sa Barangay Andres Bonifacio sang Kinaligdan ka Abril 27. Una naging tulo sang live-in partners ng biktima nga ang ila, ito katoy nga batang lalaki nagkuha sang pusil kag nagpalupok sini. Sunod sa NOCPPO, ginahulat na lang ang desisyon sang mahimataang sa kaso. Madumduman nga nagnegatibo sa paraffin test ang live-in partner, 12 anyos nga bata sinilakip na. Ang 7 katuig nga batang lalaki nga lunsay ginakabig sa kapulisan nga persons of interest sa kaso. Bangod sa statements ng live-in partner kag iban pa nga nakakita sa insidente, sentro karon sa investigasyon ang bata sang pulis. Mga patigayon sa isa case studying DSWD, agud mapamatuod o kung mapamatudan kung hungod sang bata nga palukpon ang pusil. Posible kay paidalo man ini sa counseling antes ibalik sa poder sa iya nga iloy suno sa kapulisan. Naka-receive na kata sa autopsy report with confirmation by the IOC of Sagay. We consider the case as already closed na. Sa iban pa nga balita, gintingwaan pa nga dalon sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival
ang 31 anyos nga call center agent nga ginkilala kay alias Aljon matapos nga makabunggo ang ginamaneho sining motorsiklo sa steel barrier kag nahulog sa taytay sa barangay Calaboa, Leganes, Iloilo kay nasang aga. Base sa investigasyon sang Leganes Police, halin sa syudad sang Iloilo ang biktima kag padulong sa direksyon sang Banwa sang Zaraga. Halin sa 4 lanes nga dala ng biktima, apang ang taytay ang 2 lanes lang. Gani posible bangon sa kakapoy kag katuyo, ulihin na kag natalupangdan sini nga malapit na ini sa taytay. Ang biktima ang nag-angkon sang patal nga pilas sa ulo. Nga nagkitid na ang karsada, so kay tama pa kaaga, siguro basi natuyo pa siya. Dito nabungguan niya ang steel barriers. O sa Antique naman, patay na sa nasapuan ang ginatudo suspect sa pagpangbuno sa makaupod sini construction workers sa Banwa sang San Jose, probinsya sang Antique. Santos investigasyon sang San Jose Municipal Police Station, 2 ka pamatanon ang nakasapo sa bangkay ni Alice Bryan, 27 anyos, kag residente sang Barangay Balugo, Gihul nga Negros Oriental. Malapit sa barracks kung sa din sinigin pangbuno ang iya kaupdanan sa trabaho sa Barangay Supa, San Jose Antique. Galayon niya ginpahibalos ang barangay officials kag sang ila ginpadulungan ang lugar ila ginkompermar nga ini ang ginapangita nga suspect. Nahibaloan nga duha sa mga ginpangbuno sini ang napatay samtang duha naman ang pilason. Ginaimbestigaran pasubong ang kabagdanan sa kamatayon sang suspect. Mga kapuso, tumandok sang Leganes Iloilo ranked 7 sa PMA bagong sinag class of 2024. Graduating cadet ginpakigbahin ng iya kabudlay kag natunan sa PMA. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. God has better plans for your life. Ini ang napamatudaan sa Rank 7 sa Philippine Military Academy bagong sinag class 2024 nga tumandok sa Kagamutan Norte, Leganes, Iloilo. Inibangod ang kasubo sang wala matuman ang handom nga mangin isa ka piloto ang nabayluhan sang walay tupo nga kalipay bangod sang iya nalabot subong. Apang antes ang kadalagan, hindi naging mahapos para kay Floyd ang inagyan sini sa PMA. Diri niya natunan ang pagdisiplina sa kaugalingon kag pagmentenar sa nagkalain-laing aspeto sang kabuhi. Bugtaw ka sa aga, road run, exercise, ikaw pa mag-prepare sa uniforms mo, dapat ma-maintain mo pa yung academics mo. O simintin mo pa yung physical fitness mo, pati yung karakter mo, yung pakikisalamuha mo. Nagaisahanon niya ginbuhi sang ila Iloy si Floyd kagang duwa pa sini ka mga utod bangod sa temprano nga pagtaliwan sang ila amay. Rason niya tuman ang kalipay ni Nanay Linusita sa nalabot sang iya bata. Sila nga mami, was may announcement niya pamati kada sa FB Live, tiyan mo na to. Na nakibot man ko na amazed ko. Gani wala sa ninapunggan nga mangin emosyonal sang nakaistorya si Floyd online. Happy gid si mami. Kag si daddy mo, no, ara gina permi nga tanaw kay nagaubay si imo to. With honors nga naggraduar sa Philippine Science High School si Floyd sa sekundarya, kag rank 7 man ini sa elementarya sa West Visayas State University. Mensahe sini sa mga nagahandom nga magsulod sa PMA. Hindi lang sila makulbaan na mag-take ng risks, na go lang ng go sa ilan na mga goals. Ano ba nang gusto nila ma-achieve. Natala na ang graduation ceremony sini sa Biyernes, Mayo 18. Upod Kirumel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Mga puso, soil test, ikapanigayon kaangon sa plano nga pagpatukod sang Panay Guimaras Negros Bridge. Sunod sa Department of Public Works and Highways o DPWH, tanan nga testing nga himuon ang ipatigayon sa idalom sa Unified Project Management Office. Target sa gobyerno nga mahuman ang detailed engineering design o kung DED sa proyekto subong tuig 2024. Sa tion nga makumpleto ng requirements, maumpisahan na ang konstruksyon sang Panay Guimaras Negros Bridge sa masunod nga tuig 2025. Una na, ginpahayag ni President Ferdinand Marcos Jr. nga ginapadasig na sini ang pagtukod sang taytay kag tinguhan nga mahingagaw antes magtakop ang iya termino sa 2028. 14 katawang napatay samtang 75 pagid ang nagkalasamaran matapos marumpag ang isa ka billboard nga mas malapad pa sang sa isa ka Olympic-sized nga swimming pool tugas ang malain nga panahon sa Mumbai, ang kapital sang pungsod India. Ang billboard ang nagtupa sa pila ka mga balay kag sa isa ka gas station sa kilid sang dalan.
Aminado naman ang agency nga nagapanagya sang billboard nga wala ini sang permit sa pagpatindog sa among istruktura. Nagapatigayon subong sang lapnagon nga manhunt ang otoridad sa Northern France matapos duha ka mga prison guard ang napatay sa pagpang-ambush sa prison van para mapapalagyo ang sakay sini nga isa ka drug dealer nga ginkilala kay Mohamed Amra alias The Fly. Sa CCTV footage nga kuha sa tiyon sang insidente, makita ng pagbunggo sang isa ka SUV sa van sa toll booth kag pag-atake sa mga armado nga lalaki. Ini ang natabo sa komunidad sang Valderoy. Si Amra ang ginaligar konektado sa poderoso nga Blacks Gang sa Marseille. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga kapuso, hindi lang matamis nga paho ang ma-enjoy sa mga bisita sa Manggahan Festival sa Guimaras, kundi matahom kag maabilidad nga linay nga nagapasakop sa Miss Guimaras 2024. Napulo ka mga kandidata ang magarampa kag magapaindis-indis sa talento, kaalam kag kagwapa para makuha ang korona. Sa Biyernes na May 17 ang Coronation Nights ang Miss Guimaras 2024 nga mas pasadyahon pa ni kapuso actor E.A. Guzman. Get ready nga makilig sa matamis nga harana ni EA. Kilita na kita sa Biyernes 7 p.m. sa main events area sa Jordan, Guimaras. See you mga kapuso! O bili mga kapuso, isa ka Ilonggo tattoo artist, ginadayaw bangod sa iya mga obra nga hyper-realism tattoo. Yaring balita nga itong gintutukan. Bilang handumanan sa mga himata nga nagtaliwan, nagausong ginatawag nga portrait tattoo nga isa sa mga pinakakomplikado nga skin art sa kalibutan. Apang para sa siningat 33 anyos ng Ilonggo, mas mabudlay, mas mauti, mas espesyal. Si Seth Villacosta ang ginakilala karon nga isa sa mga top hyper-realism tattoo artist sa kalibutan bangod sa iya pinasahi nga abilidad. Siyempre labuan mo sir mo. Bisan mo lang da nga mola, manotice gina nila. Do grabing commitment dira. Ang iyabilidad ang nahanas sa Special Arts Program sa Iloilo National High School kung sa diin mas nahangpan sini ang papel sang teleambong sa kabuhi isang tag sa Kapilipino. Iniman ang kausa kung nga nakalabot ini sa madamo nga bahin sa kalibutan. Nagdako gid ini sa Iloilo apang nagapuyo na ini karon sa Negros Occidental. Bangon nagikan ini sa best of both worlds kung sa diin madinuago ng art scene, handom sini nga mapasampulan sang abilidad ang duha kamatagas nga leader sa rehiyon. Kung si Mayor Jerry Treñas, kung siya mapatato, siguro mga strong personality si Mayor eh. Siguro mga tiger, siguro. Ang nami, siguro kay Mayor Alvin, ang maskara, ginabla nga logo, nabla. Doon ka namin sa nga features, ito ka smile, gid. Nambala niya ko, nga pre gusto ko gid one day ma-world renowned kuya nga kilala nga tattoo artist. And I believe in him. Obat Kirino Casillo, Adrian Priato. 1 Western Visayas. Mga puso, base naman sa forecast ng Pag-asa, naglabo sa 46 degrees Celsius ang maximum heat index sa Roa City, Capiz, subong adlaw. Samtang naglabot naman sa 45 degrees Celsius ang maximum heat index sa Iloilo Patiman sa probinsya sang Negros Occidental. Duha ka weather system sa padayon nga galuntad kang nag-apekto sa pungsod. Ini among shear line kung sa diin nagatipon ang madamol nga panganod tungod sa pagsugat anayo kung convergence sa mainit kag mabugnaw nga hangin. Nagahuyop man ang easterlies o kung ang mainit kag mapaang hangin halin sa dagat Pasipiko. Base naman sa datos ng Metro Weather, manubong tsansa sang ulan diri sa aton sa Western Visayas. Magluwas na lang sa pila ka lugar o kung bahin sa probinsya sang Antique, Guimaras, Patiman, Negros provinces. Posible man ang ulan sa ibang pakabahin sa pungsod, bangod naman sa thunderstorm. Kapuso, ready ka na bala para malabot ang imo career goals? Maghulag na kag mangin kabahin sa leading broadcast network sa Pilipinas. Yari ang mga bakante nga posisyon sa GMA Network subong nga May 2024. Marketing Manager, Carrier Relations and Partnership, Account Manager for Sales, Account Manager for Creatives, Project Assistant, Digital Marketing Manager, Social Media Specialist, Editor, Senior Editor, kag Moving Image Editor. Sa mga interesado nga aplikante, pwede ka mo magbisita sa www.careers.gmanetwork.com.
Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas, ang subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo nga salamat sa pagtutok. Ako sa Adrian Friatos. Kapuso, mag-isa kita kagibalo ng mga balita tungod local news matters. Ako si Jethro Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkat nga pagserbisyo sa pungsod.